Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng carrot pandesal. At ang mga kailangan natin ay yeast 1 teaspoon, butter 75 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, royal orange 100 grams, water 100 grams, carrot 130 grams at bread flour na 500 grams. Sa ating mixer bowl ay ilagay na natin ang ating tubig. Royal, asin, asukal, yeast, butter, ang ating carrots na ginadgad, at haluin muna natin ito hanggang sa matunaw na ang asin. Pagkatapos naman nating haluin ay ilalagay na natin ang ating bread flour. At syempre, paandarin na natin ang ating mixer. Paandarin lang natin ito hanggang sa makuha na natin ang texture na gusto natin. At ito na siya mga ka-bakers yan. Ito na po ang consistency o texture na gusto natin. Kailangan po siya ay stretchable at malambot at medyo sticky. Ayan, ito na po siya. I-rest lang po natin to ng mga 30 minutes. Pagkatapos naman ay atin na tatanggalin ng plastic at atin na siyang ibabaston. Sa atin naman pong pagbabaston, nakadepende na po yun sa inyo. Basta po siguraduhin lang po natin na maayos ang ating pagbabaston. Yan. Ganyan lang po siya mga ka-bakers. Atin lang po siyang gulong-gulungin. At atin na ring pahabain. Pero remind lang po na dapat po ang pagbabaston po ay matigas po. Hindi po siya malambot. Para po mas maganda din po yung texture ng ating pandesal. Ayan. Yan lang po mga ka-bakers. At alam ko namang kayang-kaya niya na to. Ito po ang isang example kung paano magbaston. Yan, pisil-pisilin natin, tsaka din-dinan, tapos irorolyo po natin. Pagkatapos ating irolyo is papahabain na natin siya. Pero wag naman po masyadong mahaba para po pag kinat maayos naman po. At syempre, kailangan natin siyang ayusin sa ating lalagyan na tray. Yan, kailangan po maayos. At kapag natapos na po tayo sa pag-aayos sa ating mga nabaston, ay hahayaan po natin itong makapagpahinga ng 1 o kalahating oras. Pagkatapos po ng 1 or 1 kalahating oras ay puputulin na natin siya. Yan po ang kanyang itsura mga ka-bakers. At yung timbang nga po pala na ginagawa namin dito is 20 grams. Pero nasa sa inyo na po yun kung gaano ka laki ang pandesal na gusto nyong gawin. Yan. Mas prefer po kasi namin yung regular size ng pandesal lang po para po hindi naman po siya nakakasawang kainin. At syempre naman po mga ka-bakers, pagkatapos po natin itong gawin ay atin na pong isasalansan ang ating pandesal sa ating tray or kaya naman plancha. Yan, yung ginagawa po namin sa pagkasalansan ay 5 sa taas at 6 naman sa gilid. Pero nakadepende pa rin po yan sa inyo kung gaano po karami ang ilalagay nyo sa inyong mga plancha. At eto na po siya kapag nasalansan na mga ka-bakers. Ayan, ready na po siyang ilagay sa oven. At syempre naman ilalagay na natin sa oven ang ating carrot pandesal. Ready na siyang ilagay sa ating oven. At bago ko nga po pala makalimutan ang oven temperature nga po pala is 200 sa taas, 200 sa baba at ang baking time is 10 minutes. At pagkatapos naman ng 10 minutes mga ka-bakers ay atin na siyang hahanguin. Ayan na po ang kanyang itsura. Napakaganda, napakasarap, at higit sa lahat, napakalambot mga ka-bakers. Perfect na perfect talaga to. Pang merienda. O kaya naman mas perfect talaga to lalo na kapag pang-almusal. Sa mga ayaw kumain ng kanin dyan, ito po ang best sa inyo na tsak na napaka-healthy. Kaya mga ka-bakers, ano pang hinihintay natin? Gawin na natin ito dahil tsak na magugustuhan ng ating buong pamilya. At higit sa lahat, mas healthy lalo na po sa inyong mga anak, sa inyong mga junakis. Patok na patok at bagong-bago po itong pang-negosyo, kaya ano pang hinihintay natin? Gawin na mga ka-bakers! Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Philippus 4:13 at hanggang dito na lang muna ako mga ka-bakers. Bye muna. God bless!